So yun, what's up mga tropa? Welcome back sa ating YouTube channel, and for today's video, ituturo ko sa inyo yung mga na-experience ko dito sa Raider 150 natin. So sa loob ng isang buwan na pagmamaniho natin dito, may mga na-experience ako at napansin ko talaga na hindi ko inaasahang mangyari yon. Okay? So sa performance naman ng makina mga tropa, wala akong masabi doon. Okay? So maganda sa power, okay? Sa bilis, nando na. Ayan. Tapos sa forma, nando na rin tayo. Tapos sa forma mga tropa, kitang-kita nyo naman yung forma niya, napakaangas. So, yun mga tropa, ituturo ko lang sa inyo yung mga na-experience ko dito. So, di ko inaasahan itong mangyari sa Raider 150 natin. Okay. So, may mga ituturo ako sa inyo. So, sana na-experience nyo rin to kung ano ang na-experience ko dito mga tropa. Okay. Unang-una, may na-experience ako dito. Itong ano na to, itong poste nitong ano natin mga tropa, 'di ba may ano diyan, knuckle bearing. Hindi ko alam kung bakit nagwiwiggle to. Okay, so once na nagda-drive ako, nagwiwiggle siya minsan, lalo na pag ang takbo natin is nasa 20 kilometers per hours lang. Gumaganyan niya siya. Lalong-lalo na kung nasa mababang RPM pa lang tayo. Okay. Ayan, tapos pero kung nasa kunyari nasa 50 or 50 kph na tayo, so hindi na natin mararamdaman 'yon. Hindi ko na maramdaman. Okay, so isa dito sa napansin ko, etong takip. Hindi ko alam kung normal ba talaga yung ganitong takip. So, umiikot siya mga tropa. Ayan. So, di ko alam kung higpitan lang to or sa knuckle bearing na talaga siya sa loob na. Pero kung normal lang to, may problema talaga dito. Kasi once na lumiliko ako, parang umi-steady siya. Di mo mababawi agad. Yun ang na-experience ko, lalo na dito, kaliwa. Kasi pag nag-U-turn ako, mga tropa, napapansin ko yun, hindi siya gaanong bumabalik. Okay? Yun mga tropa, lumipat tayo ng pwesto kasi nga may howling doon sa katabi natin. So, yun tuloy natin. Okay, dito mga tropa, pag nagliliko ako dito sa, kunyari, nag-U-turn ako, hindi siya gaanong bumabalik agad. Parang umi-steady siya. Kung hindi mo siya persahin, di siya liliko talaga. Di siya mag-straight. Alright. Hindi ko alam kung sa knuckle bearing talaga o higpitan lang dyan. Ito. So, sana hindi gaanong malala yung magiging ano na ito. So, sigurado ako sa inyo mga tropa, sa mga naka-Raider 150 dyan, na-experience nyo yung ganitong senaryo. Okay? So, sigurado ako dyan. Marami akong papanood na ganito ang magiging problema ng manibela niya ng Raider 150. Okay? So, yan. Diyan na tayo, mga tropa. Nakaisa na tayo. Meron pa. Sunod, etong dito sa kadena. Okay? So, wag na wag nyong tatanggalin to mga tropa. Kasi ito yung nakakapag penetrate ng ingay ng kadena dito sa swing arm natin. So, pag wala to,
malakas ang palo netong kadena dito sa swing arm. Napakalakas. So, wag na wag niyong tatanggalin to. Okay, so marami akong nakikita na nagpapalit sila ng GRP swing arm. May plus 2 pa nga yun eh. So, walang ganito. Okay, so sana wag nyong tatanggalin to kung naka-stock swing arm lang naman kayo. So, kung mapapansin nyo, meron na tayong content dito. Ayan. In-adjust ko to na na chain adjuster. In-adjust ko papunta dito para mabanat. So, hanggang dito sa, kung mapapansin ninyo to mga tropa, naka 3.5. Ayan, may line dyan na 3. So, sana makita nyo. Naka 3.5 lang yan. So, pwede pa namang i-adjust yan, kaso, eto, sobrang higpit na. So, tamang-tama lang yung adjustment na ginawa natin. So, mula noon mga tropa, ginawa ko to. Hindi na siya gaanong malakas yung palo ng dito, kadena. Okay? So, yan, na-penetrate niya naman yung ingay. Okay? So, sana mapanood nyo yung vlog ko dito mga tropa. Okay? Ilalagay ko sa comment section yung link para mapanood nyo yun mga tropa. Okay? So, next tayo. Dito sa dito sa sa side stand, sana naman, kung napapansin nyo to, sana naman meron na tayo ditong kill switch. Katulad ng mga bagong labas na motor ngayon, yung mga scooter, once na naka stand to, hindi mo mapapaandar yung motor. Okay? So, mayroon ditong kill switch. So, kailangan mong i-ganyan. So, dapat naka yung side stand natin para umandar lang. So, yun yung nakita ko sa mga scooter. So, once na nakabali na yan, pwede na siyang paandarin. Okay. So, sana sa mga susunod na generation ng Raider 150, sana magkaroon na ng kill switch yung side stand natin. Okay? So, next tayo. So, next naman natin mga tropa, dito sa oil cooler. Na-experience nyo na ba to na once na car wash, ayan, natutukan ng tubig. So, yan, yupi-yupi. Ayan, nayupi yan. Dahil sa pressure ng tubig mga tropa. So, next vlog natin, siguro, aayusin na natin yan. Tapos, sana makabili tayo ng cover dito. Para once na mag-car wash man tayo, kahit matutukan ng tubig, hindi siya mayuyupi. Kasi mayroon na tayong cover dyan. Pero mayroon namang mga butas-butas yun. Di pwedeng walang singawan. Kasi nga, yan yung nagpapalamig ng langis ng makina natin. Okay? So, yun ang magiging problema dito once na matutukan ng pressure water. So, sa car wash. So, yan. Sana maayos pa to mga tropa. Pero kung hindi na, lalagyan na lang natin ng cover yan. Di ko alam kung magkano yung presyo dito. Okay? So, sunod na napansin ko mga tropa, dito naman, etong wire na to. Ayan.
So, sana makita nyo yung puti na yan. Natuklap na yung pintura. Dahil sa pagliko ng manibela. Ayan, gumagasgas kasi ito eh. Kumakaskas yung wire na to dito sa poste. Kaya, yan ang naging dahilan kung bakit pumuti yan. Natuklap yung pintura. Okay? So, sana balak ko pang mga tropa, lagyan ng tape. Gusto ko ilagay yung duct tape para matibay. Lagyan natin ng duct tape na itim. Okay? Para di siya halata. Para yung naman, yung wire na to, makontrol niya yung pagkaskas ng bakal, ng wire sa bakal para maiwasan yung pagkalawang ng natin, ng chassis natin. Okay? So, yun. Meron pa akong napansin dito mga tropa. Yung front fender natin, ito, once na maulan, ito, napupuno to ng putik. Itong na to, tambutso. Kaya ayan kung mapapansin nyo, nagkukulay brown na siya. So, di tatagal, magkakalawang yan. Okay? So, ito ang dito, problema kasi yung putik tumatama dito mga tropa sa head ng motor natin, ng makina. Hirap linisin yan, kaya pag tag-ulan, sobrang dumi nito, maputik. So, marami naman akong nakita na may ini-extension dito na sa tapaludo. Di ko alam kung magkano, tapos itutornilyo lang siya dito, magkabilaan. Yun ang napansin ko mga tropang solusyon para maiwasan yung dumi ng natin. Tsaka isa pa to sa problema na ito kasi madaling kalawangin yung tambutso. Okay? So, yan mga tropa. Ito, may solusyon para dito. May solusyon. Pwedeng bilhan ng pang extension na sa tapaludo. Tapos ito naman, may mabibiling cover para dito. Ayan. So, yan mga tropa. So, yan pa lang ang mga napansin ko dito sa motor natin. So, sana dumating ang time na magkaroon tayo ng budget para mabili natin ang pang extension ng tapaludo tapos dito sa cover ng oil cooler natin. Ayan. So, wala na tayong ibang napansin mga tropa. Siguro, di tatagal, magkakaroon pa rin yan. So, magkakaroon talaga yan. Promise. Okay, so yun mga tropa. Sana makatulong yung video na to sa inyo para aware din kayo kung paano maiwasan yung mga ganitong senaryo. Alright. So, yun. Kita nyo naman, napakaganda ng Raider. Sa gas consumption naman mga tropa, halos parehas lang yung gastos ko dun sa Honda Wave 125 natin. 100 per day, balikan na yon. Okay? Ang biyahe natin is North Caloocan to Mandaluyong. Ayan. Yun yung napansin ko dito mga tropa. Okay, so yun mga tropa, sana makatulong yung video na to para aware na kayo sa mga kukuha pa ng bagong Raider ngayon. Okay? So, yun. So, yun mga tropa, hanggang dito na lang at maraming salamat. Sana suportan nyo ako palagi at sana manood kayo ng mga
bagong upload na video natin. So, yun mga tropa, maraming salamat. Ride safe sa ating lahat. Magandang hapon.